So eto siya. Gagawan natin siya ng update walk around video o update review. Update review, hindi walk around. Well, walk around na rin. Ito, ginagawa ko na walk around video. Nagwa-walk around na ako eh. So yeah, like I said, we are going to do an update review. Benelli Imperiale 400. A classic slash retro standard motorcycle. Yes, it looks so classic. I love the spoke rims. Yes, spoke rims or wheels. It looks so classic. "19" front wheel. And then 18" rear wheel. Mag-umpisa muna tayo sa gulong. Ang brand ay Cordial tires. Nung una wala akong tiwala dyan sa brand na yan. Wala akong tiwala sa tires na naka-installed sa bike na to. Parang feeling ko madulas. Pero syempre, bine-break in ko pa yung gulong Pero alam nyo, after kong mag-ride ng 4 na beses na inabutan ako ng dilubyo sa daan, sa canyons, napatunayan ko na worth mentioning ang brand na yan. Yung Cordial tires na yan. Kasi nagra-ride ako sa canyons, 4 na beses na akong inabutan ng ulan habang nagra-ride sa canyons. At alam nyo, kapit na kapit yung gulong sa simento o sa aspalto. Never akong dumulas, never nag-slip, never nag-skid yung rear wheel, pati yung front wheel. Never. Kapit na kapit. Kapit na kapit sa simento, sa daan, sa aspalto, yung gulong. Kaya worth mentioning naman yung Cordial tires na yan. Made in China, China brand, pero like I said, maganda ang kapit niya sa daan. Kapit na kapit. So yeah, sabihin ko ulit maganda ang kapit nitong gulong, nitong stock tires na nakakabit dito sa bike na to. Maganda ang kapit niya sa semento, sa daan, sa aspalto. Maganda ang kapit niya. Ito namang front brakes niya, tsaka rear brakes. Okay? Ayan yung rear brakes niya. 2 piston calipers sa likod at 2 piston calipers din sa harap. Yung brakes nitong bike na to, ginagawa naman yung trabaho nila. Mapapahinto naman tong bike accordingly. Pero kung ikukumpara mo siya sa Japanese brand or brands kagaya ng Tokiko at Nissin, basura yung brakes
na naka-install dito sa bike na to. Wala siyang instant bite na kagaya ng makikita mo o mararamdaman mo sa brands na Nissin at Tokiko. So again, ginagampanan naman ng brakes na naka-install dito sa bike na to yung trabaho nila. Mapapahinto naman yung bike ng maayos, fast enough, yeah, I can say. Pero kung ikukumpara mo sa Japanese brands, basura. Wala siyang instant bite. Hindi ganun kalakas yung kagat. May kagat siya pero wala yung cobra bite. Wala yung parang cobra na kagat. Kung nagtataka kayo kung ano tong sticker na to, RFID sticker yan. RFID sticker. Pang expressway yan. Hindi rin naman nababasa. Binibigay ko rin yung card tuwing dadaan ako ng toll booth. Hindi rin nababasa tong RFID sticker na to. Nasa front fender kasi, nakahiga. Nakahiga oh. Dapat ano siya, nakatayo na straight para mabasa ng infrared system nila sa toll booth. Kaso walang mapaglagyan eh. Kung sa headlight naman, malulusaw dahil syempre mainit yung headlight eh. Sabi ko nga dun sa nagkabit dito, hindi daw pwede dito. Ewan ko kung bakit. Nakatingala ata kasi. So sa front fender na lang daw. Hindi rin naman nababasa. So kagaya ng nasabi ko, no, ilang beses na akong inabutan ng dilubyo ng ulan habang nagra-ride sa canyons. Etong instrumentation gauge niya o instrumentation panel o gauge, yeah, pinapasok ng tubig. Pinapasok ng tubig to. Kaya worry ko nga nung unang beses akong inabutan ng ulan, ng dilubyo, grabe binahatong loob. Nagbaha dito sa gauge niya. So, ayan, punong-puno ng tubig yan. Buti nga hindi nasira Hindi siya nasira. Kaya nung next time na inabutan ako ng ulan, kinoveran ko na siya ng plastic wrapper. Yung pambalot ng ulam. Yun. Kaya tuwing magra-ride ako tapos umuulan o inabutan ako ng ulan, binabalutan ko na to ng plastic wrapper para hindi siya malagyan ng tubig sa loob. Baka kasi masira Tapos itong emblem niya dito, binabalutan ko rin ng wrapper yan pag umuulan para hindi matanggal yung dikit. Kasi ang worry ko pag umuulan malagyan ng tubig yung mga singit-singit nito sa loob, matanggal yung dikit. Kaya ang ginagawa ko pag umuulan, binabalutan ko to ng wrapper. Tapos minamasking tape ko na lang para hindi siya mabasa. Hindi mabasa tong emblem na to. Etong mga rubber pads na to, from time to time i-check nyo. Kasi ano siya naglulus. Kumbaga natatanggal siya. So gagawin nyo, itulak nyo lang. Itulak nyo papasok ulit sa loob. Okay? From time to time, i-check nyo at itulak nyo na kagaya nitong ginagawa ko ngayon. Make sure na hindi matatanggal at hindi mawawala itong mga rubber pads na to. Okay? Nung unang beses akong nag-ride na inabutan ako ng ulan / dilubyo, nawala yung busina. Napaos. Imblis na pip pip, naging ano siya, pip pip pip. Halos nawala yung busina. So ginawa ko, pinatuyo ko lang siya, tapos in-applyan ko ng WD-40. Yun lang ang ginawa ko, tapos okay na siya. Gumana na ulit yang busina. I-check nyo rin itong mga bolts na to from time to time.
Kasi ako, nawalan na ako ng isang bolt eh. Ito, nawala yan eh, nalaglag. Nagulat na lang ako eh, habang binabike wash ko siya eh, wala na, may butas dito, natanggal na pala tong bolt na to. So, from time to time, i-check nyo at higpitan kung kinakailangan yung mga bolts na yan. Buti nga nagpunta ako sa isang motorcycle shop. Nakakita ako nitong size na to eh, itong bolt na to. So ayan, meron na siya ulit. Meron ng more than 1,000 miles sa odometer. So far, wala namang binibigay sa aking sakit sa ulo tong bike na to. Okay naman siya. Very smooth nga ang takbo eh. Very smooth ang engine, very smooth ang transmission. Walang problema so far. Knock on the wood, pera usog. Yeah, okay naman siya. After more than 1,000 miles. So far so good. Walang problema. Eto, motorcycle alarm to. Malakas. Talagang mabibingi ka pag nag-alarm to. Dalawa yan. Isa dito sa likod, tsaka isa dito sa harap. Dito sa may handlebar. So yeah, dalawang motorcycle alarms ang in-install ko sa bike na to. Malakas. Malakas sila. Talagang kung may gagalaw ng bike nyo talagang magugulat siya pagka hinawakan niya yung bike nyo. Malakas mag-alarm, nakakabingi. Ito lang ang concern ko eh. Yan oh. Yung brake pad loose oh. Yan oh. Wala ka nang magagawa. Ganyan siya eh. Oh. Yun lang, pagka umaandar-andar ka, lalo na at a low speed o in low speed, ayan, maririnig mo kumakalakalampag siya. So nakakairita rin eh, kasi nagra-ride ka tapos maririnig mo kumakale-kalembang yung brake pad na yan. Yun lang ang concern ko dito sa bike na to. Pero wala namang harm yan na maibibigay o magiging resulta sa pagkalakalampag niya. Yun lang, nakakairita lang talaga. Kumakalakalampag eh. Yan oh. Air cooled ang makina. Kaya expect nyo na mainit siya, lalo na kapag nakahinto ka sa traffic. Mararamdaman mo talaga yung init. Talagang maluluto yung bayag mo. Pero kung tuloy-tuloy naman ang andar at mahangin, hindi ka naman natatraffic, okay naman siya. Walang problema. Yun lang talaga kapag nakahinto ka sa traffic, tapos ang init pa ng panahon, talagang ramdam na ramdam mo yung init na lumalabas mula sa makina. Ang linis ng chain tsaka ng sprocket. Masipag ako maglinis eh. Halos kada ride niya nililinis ko yan. Mga every 1,000 miles bago ka maglinis ng chain. Between 500 to 1,000 miles. Pero ako ginagawa ko kada ride nililinis ko na eh. Linis tsaka lube ng chain. Yan ang ginagawa ko. Para alaga. Para tumagal yung buhay ng chain tsaka nung sprocket. Ako kasi canyon rider. Bored na bored ako pag nagra-ride ako sa diretsong kalsada. Yung mga straight line, ganyan. Ang boring yan. Kaya nagpupunta ako sa mga canyons, doon ako nagra-ride. Ang masasabi ko sa bike na to, mabigat. Hindi siya pang canyon carving. Well, dati kasi sport bikes at super bikes ang mga rinaride ko eh.
So syempre, yung mga sport bikes at super bikes andaling ihiga sa canyons, sa cornering, andaling ihiga. Pero tong bike na to mabigat. Hindi siya basta-basta humihiga, parang ayaw nga niya humiga eh. Gusto niya nakadiretso lang siya. So itong bike na to, hindi siya pang canyon carving. Pero okay lang naman kasi pang chill ride lang naman eh. Gagamitin mo tong bike na to for chill ride or for chill rides. So okay lang. Syempre hindi ka naman magmamabilis, hindi ka naman nakikipagkarera kapag gamit mo tong bike na to. Pang chill ride lang talaga siya. So yeah, itong bike na to hindi siya flickable, hindi siya maneuverable. Mabigat siya. Pero like I said, pang chill ride lang naman kaya okay lang. Kung gusto mo ng pang canyon carving, bumili ka ng sport bike. 'Di ba? Ako chill ride lang naman ako Kaya okay na sa akin tong bike na to. 42 years old na ako Hindi na ako canyon carver na kagaya nung bata ako. Hindi na ako kumakarera sa canyons. Chill ride na lang ngayon kaya okay lang. So ngayon ang tanong pang beginner ba ang bike na to? Pwede kong sabihin na oo, pwede ko ring sabihin na hindi. Kasi 400cc lang to single cylinder pa. Pagka piniga mo tong throttle, walang brutal reaction Okay lang siya. Kumbaga hindi siya kagaya ng sport bike o super bike na kapag piniga mo yung throttle lilipad ka. Ito okay lang kahit pigain mo pa ng medyo. Wag lang yung todo-todo medyo lang. Walang mangyayaring masama sa'yo. Kaya pwede siyang pang beginner rider. Kaso mabigat. Mabigat siya. Ikaw as a beginner rider, sanay ka ba mag-handle ng mabigat na bike? Paano kung short rider ka pa? Tapos naka-tiptoe ka? Let's say nasa traffic ka. Panay baba mo ng paa. Baka mahirapan ka kasi naka-tiptoe ka na, tapos ang bigat pa ng bike. Pero pwede bang pang beginner rider? Pwede naman, basta ma-adapt mo yung pag-handle sa kanya kasi nga mabigat siya. Tsaka kagaya ng sinabi ko, hindi siya flickable, hindi siya maneuverable. Pero kung dire-diretsong ride ka lang naman, ang ride mo lang naman puro straight line, okay lang din naman. Okay lang siya. Hindi ka naman magka-canyon carving, di ba? As a beginner rider. So yeah, pwede siya. Pwede siyang pang beginner rider. Oo nga pala, sa gabi, pag nagra-ride ka ng gabi, basura tong headlight. Wala kang makita. Bilan mo na lang ng mini lights o auxiliary lights. Tama ba yung bigkas ko? Auxiliary. So yeah, basura yung headlight niya. Masyadong mahina. Kasi siya hindi siya LED. Old school siya bombilya pa Ayan bombilya. Pero syempre, classic bike nga Meron bang classic bike tapos yung headlight mo LED? Diba? Parang hindi naman tugma yun, hindi bagay. So kung ako tatanungin mo, pabor ako na bombilya pa rin ang nakalagay dito, hindi LED. Classic bike nga Pero hindi ka naman ata magra-ride sa gabi o sa dilim no?
Pero yun lang, kung magra-ride ka talaga sa gabi, sinasabihan na kita. Basura yung headlight. Ang numero uno kong gusto sa bike na to napaka-pogi. Kahit saan ko dalhin to, kahit saan ko i-ride, yung mga tao, talagang poging-pogi sila. Ang gwapo daw masyado nung bike. Talagang pansinin. Tsaka ano talaga siya, head turner at neck breaker. Ang daming nagagwapuhan sa bike na to So, yun. Kung looks ang pag-uusapan, para sa akin panalong panalo tong bike na to.